Pagdating sa Star City ay naghiwa-hiwalay agad sina Nika, Chuck at mga kaibigan nito. Siyempre naiwan siya kay Chuck. Komportable siyang kasama ito. Sa loob ng ilang oras ay halos nasakyan na nila ang lahat ng mga rides. Pagkatapos ay nagpahinga muna sila at nag-ikot-ikot sa mga booths sa loob ng Star City. Nakuha ang pansin niya ng brown teddy bear na nakasabit sa estante. "Wow! Ang ganda ng teddy bear!" Namanghang sabi niya. "Ang alin?" Tanong nito. Itinuro niya rito ang stuffed toy na tinutukoy niya. "Gusto mo yon?" Tumango siya. Hindi niya inaalis ang tingin sa teddy bear. "Sige, saglit lang," sabi nito. Bago siya iniwan ito ay hinaplos nito ang pisngi niya. Kinilig siya. Parang napaso siya nang dumikit sa balat niya ang palad nito. Sinundan niya ito ng tingin nang lumapit ito sa booth. Kinausap nito ang lalaking nakatao roon. Kapag kuwan ay ngumiti ito. Inabutan ito ng peking rifle ng lalaki. Inasinta nito ang nakahilerang maliliit na toy soldiers bago nito pinaputok ang rifle. Sunod-sunod na tumumba ang mga laruan. Nanlaki ang mga mata niya sa katuwaan lalo nang iabot dito ng lalaki ang teddy bear na gusto niya. Napanalunan ni Chuck ang pinakamalaking prize sa booth na iyon. "For you," sabi nito nang bumalik ito sa kanya. Isang masuyong ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito nang iabot nito sa kanya ang stuffed toy. Tinanggap niya iyon at saka niya ito niyakap ng mahigpit. "Thank you. You made me happy," sabi niya. "Thank you, Chuck." Gumanti ito ng yakap at bahagyang hinalikan ang kanyang ulo. Napapikit siya. Mula nang magkakilala sila nito ay palagi nitong ipinapadama sa kanya ang concern at pag-aalala nito sa kanya. Tuwing nakakulong siya sa mga bisig nito ay parang ayaw na niyang umalis doon. Gaya ng dati ay ninanamnam niya ang pagkakalapit niya rito. Isang bagay ang nasiguro niya ng mga sandaling iyon. May umusbong na sa puso niya na espesyal na damdamin para dito. Damdamin kapag hinayaan niyang lumago ay magpapalala sa kondisyon ng kanyang puso. "Let's go! Maglalaro pa ako ng mga arcade games para maikuha kita ng maraming stuffed toy." Yaya nito pero hindi naman ito kumilos. Hindi rin siya umaalis sa pagkakahilig niya sa dibdib nito. Parang hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Alin ba ang iintindihin niya? Ang puso niyang nagwawala sa hindi niya malamang dahilan o ang masarap na pakiramdam habang nakakulong siya sa yakap ni Chuck. Inisa-isa niya sa isip ang lahat ng emosyong naramdaman niya mula noong unang beses na nagkakilala sila. Parang may bumbilyang sumindi sa isip niya sa realisasyon na malakas ang epekto nito sa kanya. Dahil sa tulong nito ay nakalimutan niya si Aiden. Nagkaroon uli ng kulay ang buhay niya. Bumalik ang sigla niya dahil sa pagko-comfort nito sa kanya. Naramdaman uli niya na may halaga siya sa mundo. Hindi na lang yata ito ang simpleng paghanga. "Mahal na nga yata kita, Chuck." "Okay ka lang ba, Nika? O pagod ka na?" Mula sa kinakain niyang hotdog sandwich ay tinuon niya ang pansin kay Chuck. Mula nang ma-realize niyang mahal na niya ito ay bigla siyang nanahimik. Hindi siya makapaniwalang nagkagusto siya rito ng ganoon kabilis gayong ang alam niya ay nasa recovery stage pa siya dahil sa paghihiwalay nila ni Aiden. Marahil ay napansin ni Chuck ang pananahimik niya kaya siya tinanong nito. Mababa ka sa mukha nito ang pag-aalala sa kanya. Wala na bang ibang gagawin ng isang ito kundi patabain ang kanyang puso? Bakit ba mahalaga rito ang kapakanan niya? Natutuwa siya dahil nadagdagan ng mga kaibigan niya. Pero pilit din niyang pinapaalahanan ang sarili na maghinay-hinay dahil baka masaktan lamang uli siya. Pilit na nginitian niya ito. "I'm fine." Hinawakan nito ang kanang kamay niya na nakapatong sa mesa. "Are you sure?" "Shemay, wala ka na bang ibang gagawin, Chuck, kundi patibukin ng mabilis ang puso ko?" Ngaling-ngaling itanong niya. Tumango siya at tiningnan ang kamay nitong nakapatong sa kamay niya. Hindi niya magawang bawiin ang kanyang kamay dahil masarap na pakiramdam ang init na ibinibigay noon sa kamay nito. Pero parang nabasa nito ang laman ng isip niya. Ito na ang kusang nag-alis ng kamay nito sa kamay niya. "That's good," sabi nito. Ipinagpatuloy na nito ang pagkain sa hotdog sandwich nito. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. "Aha! Nandito lang pala kayo." Lumingon siya sa direksyon na pinagmula ng boses ng isang babae. Nakita niya si Sky na kasama si Cloud. Magkahawak kamay ang mga ito.
Nasa likuran ng mga ito ay nakatayo sina Les at Irene na nagse-celebrate ng anniversary. "Istorbo ka talaga, Sky," sabi ni Cloud. "Sinira mo ang sweet moment nila." Nag-init ang mga pisngi niya, lalo na nang makita ang mapanuksong ngiti ni Les at Cloud. Bumitiw sina Sky at Irene sa pagkakahawak sa kanya-kanyang nobyo at saka siya pinanggitnaan ng mga ito. Sina Les at Cloud naman ay tumabi kay Chuck. Parang triple date tuloy ang nangyari. Napapangiti siya habang pinapanood ang paglalambingan ng dalawang pares. Walang dudang nagmamahalan ang mga ito. Sana ay dumating din ang araw na mahanap na niya ang lalaking inilaan para sa kanya. Otomatikong napatingin siya kay Chuck. Idinalangin niyang sanang ito na ang susunod na maging nobyo niya. Titig na titig siya rito. Nang mapatingin din ito sa kanya at nginitian siya ay bigla siyang nailang. Parang nakita niya sa likuran nito si Cupido na tuwang-tuwa dahil nasa pulsiya ng pana nito. "Huwag kang lilingon, Ian. Nasa likuran natin ang ex-boyfriend mo," mahinang sabi ni Chuck. Binaliwala niya ang sinabi nito. Parang hindi niya iyon naiintindihan. Sa halip ay nanatili siyang nakangiti habang nakatitig sa mukha nito. Sino ba ang hindi magkakagusto rito? Bukod sa gwapo na ay napakabait pa nito. "Are you okay?" Pukaw nito sa kanya. Parang bigla siyang natauhan. "Yeah, bakit naman magiging hindi?" Tinitigan siya nito. Sa pakiwari niya ay tinitiyak nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Maya-maya ay ngumiti ito. Ang iting iyon nito ang laging nagpapagaan sa loob niya at nagsisilbing liwanag niya. Wala na siyang pakialam kahit nandun din sa Star City sina Aiden at Opal. Nang nagdaang araw ay nabanggit ni Nika kay Chuck na may practice ito sa susunod na araw para sa sasalihan nitong singing contest sa Foundation Day ng St. Vincent University. Ito ang representative ng college nito. Siyempre pa ay nagpresenta siyang samahan ito. Pero tumutol ito. Hindi ba nito nararamdaman na gusto niya itong makasama? Tama nga yata ang sinabi sa kanya minsan ni Cloud na minsan ay manhid ang mga babae. "Hindi mo na ako kailangan samahan, Chuck. Kaya ko na ang sarili ko," sabi nito. Nginitian niya ito. "Alam ko, pero gusto kitang samahan para masiguro kung walang mangyayaring masama sa'yo," giit niya. Huminga ito ng malalim. "Sige na nga," pagpayag nito. "Basta kapag nainip ka sabihin mo ha." "Yes ma'am," aniya at nginitian ito. Kinuha niya ang backpack nito at isinukbit iyon sa kanyang balikat. "Ako na ang magdadala nito." "Hey! Bawal tumutol, okay? Hayaan mo akong magpaka-gentleman para sa'yo." "Pero, bawal sabing tumutol eh." "Okay, ang kulit mo ha," sabi nito at saka ngumiti. Lately ay napapansin niyang nagiging palangiti na ito. Parang wala na itong iniindang sakit dahil sa pakikipaghiwalay rito ni Aiden. Gusto na niya itong tanungin ng diretso pero inuunahan siya ng hiya at kaba. Hiya dahil baka kung ano ang isipin nito at kaba dahil baka ang isagot nito ay hindi yung inaasahan niya. Ayaw niyang ma-disappoint kapag nangyari iyon. Noong namasyal sila sa Star City ay may sumibol na pag-asa sa kanyang puso. Hindi kasi niya alam kung imahinasyon o pantasya lamang ba niya iyon. Pero nararamdaman niyang may gusto sa kanya si Nika. Na nahulog na rin ang loob nito sa kanya. Iyon ang dating sa kanya nang naging reaksyon nito noong itinuro niya rito sina Aiden at Opal. Hindi man lang nito nilingon ang dalawa. Na mga sandaling iyon ay inaamin niyang kinabahan siya ng husto. Nag-alala kasi siya na baka kausapin nito si Aiden. Pero nasorpresa siya dahil hindi man lang nito tiningnan ang lalaki. Bagkos ay nanatili itong nakatitig sa kanya na tila parang sinasabi nito na siya ang pinakagwapong lalaking nakilala nito sa buong buhay nito. Hindi sa nagyayabang siya pero proud na proud siya ng araw na iyon. Labis-labis ang pasasalamat niya dahil unti-unti nang nakakalaya si Nika sa alaala ni Aiden. Gusto niyang isipin na unti-unti na rin siyang napapansin nito. Pero ayaw rin niyang paasahin ang kanyang sarili na mahal siya nito. Baka hindi niya makayanan kapag sinabi nito sa kanya na ibang lalaki ang dahilan ng sayang nakikita niya sa mukha nito. Sa loob ng maikling panahon ay lumalim ang paghanga niya rito. Natutuhan na niyang mahalin at yakapin ang buong pagkatao nito.
Naa-amuse siya sa mga simpleng hirit nito. Kahit paulit-ulit nitong sabihin na maraming babaeng mas maganda kaysa rito, ay paulit-ulit din niyang iginigiit na gustong-gusto niya ang pagiging simple nito. Kung maaari nga lang niyang sabihin na dahil doon kaya niya ito minamahal. Gabi-gabi niyang ipinagdarasal na sana dumating na ang araw na mapansin siya nito, hindi lang bilang isang kaibigan, na sana ay ma-realize nito at makita siya nito bilang potential boyfriend. Na makita nitong mayroong isang Chuck na naghihintay para mapansin at mahalin ito. If only she would open her eyes to reality. Naglakad na sila sa corridor papunta sa music room sa main building. Nakapagsabi na raw ito sa staff na nakatalaga roon na gagamitin nito ang music room sa oras na iyon kaya walang problema. Ang totoo, iyon ang unang beses na makakapunta siya sa wing na iyon ng main building kung saan matatagpuan ang College of Arts. Hindi naman kasi siya mahilig sa music. Sports kasi ang hilig niya. Pagpasok nila sa music room ay namangha siya sa ganda ng loob niyon. Soundproof iyon at kumpleto sa iba't ibang mga musical instruments. Nakaset up na rin ang mga iyon. Lumapit siya sa microphone stand at nagsalita. Sound check. Nginitian siya ni Nika. Parang amused na amused ito sa ginawa niya. Lumapit ito sa kanya. Bakit ba ang bait-bait mo, Chuck? Tanong nito. Hindi agad siya nito sinagot. Inayos niya ang mga music sheets. Noon naman pumasok ang isang babae. Nahitsura nito ay natitiyak niyang isa itong professor. Siya si Miss Kusimbing, ang vocal coach ko at tumutulong sa akin sa pagpapractice. Pasimpleng sabi sa kanya ni Nika. Napatango-tango lamang siya habang nakatingin sa propesora. Maliit at mataba ito. Sa tansya niya ay nasa late 30s na ang edad nito. I'm glad you're early, Miss Bernabe, sabi nito kay Nika. Nagulat pa siya dahil sa malaking boses nito. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Parang tinatanong nito kung sino siya. Ma'am, si Chuck nga po pala. Pakilala sa kanya ni Nika. Parang nabasa nito kung ano ang iniisip ng professor. Sinamahan lang po niya ako sa practice ko. Binalingan siya ng babae. Papayagan kitang manood pero hindi kaya may distract lang si Nika habang nandito ka? Ilang araw na lang bago ang foundation day. Kailangan ni Nika ng concentration para makakanta niya ng tama ang mga kakantahin niya sa contest. I understand, ma'am. Ipinapangako ko po. Manonood lang ako, hindi ako mag-iingay. Tiningnan siya ni Nika. Ngingiti-ngiti ito na parang aliw na aliw sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang practice nito. Umupo siya sa isang silya sa harap nito. Ilang minutong nag-vocalize ito. Istrikto ang coach nito pero sa nakikita niya kay Nika ay parang baliwala iyon dito. Tinuruan ito ni coach ng ilang pointers bago ito nagsimulang kumanta. Literal na napangangasiya nang marinig ang boses nito. Hindi niya inaasahang ganoon ito kagaling kumanta. Kayang-kaya nitong abutin ang matataas na nota ng kanta ni Beyoncé na Halo. Lalo siyang na-inlove dito. Sa paningin niya ay para itong isang anghel na bumaba sa langit para kantahan siya. Napangiti siya habang umiiling-iling. Nagpasalamat siya at hindi siya nakikita ni Cloud ng mga sandaling iyon dahil tiyak na matinding kansyaw ang aabutin niya sa lokong iyon. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi niya namalayang isang oras na pala ang nakalipas dahil engrossed na engrossed siya sa panonood kay Nika. Pagkatapos itong i-dismiss ni coach ay agad na lumapit ito sa kanya. Wow, you're so awesome. Magaling ka palang kumanta. Taob sa'yo si Beyoncé. Pabirong sabi nito. Sus, binola mo pa ako. Ang sabihin mo, mabait ka lang talaga kaya ganyan lang kung purihin mo ako. Bakit ka nga ba ganyan kabait sa akin? Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako, mabait? Hindi naman Kung hindi ka mabait, ano ako? Demonyita? Pinagtaasan siya nito ng isang kilay, pero may ngiti sa mga labi nito. Isang palatandaan na nagbibiro lamang ito. Kung ganoon ka man, ikaw ang pinakamagandang demonyita na nakita ko. Bolero ka talaga, Chuck. Wala ka ba talagang bad vibes sa katawan mo? Iniiwas niya ang tingin dito. Hindi siya komportable na pag-usapan ang tungkol sa sinasabi nito na kabaitan niya. Marami ang nagsasabi sa kanya na mabait siya.
Pero gaya ng ibang tao, may hangganan din ang pagiging mabait niya. Hindi pa lamang siya nito nakikilala ng mabuti kaya hindi pa nito nakikita ang isang ugali niya na maski siya ay inaayawan at pilit na nilalabanan niya. Kapag galit siya sa isang tao ay basta na lamang siya hindi kumikibo. Mas gusto niyang sinasarili ang kanyang galit para walang makakaalam ng tunay na nararamdaman niya. Hindi niya ipinapakita ang bad side niya. Para siyang bulkan, tahimik pero kapag sumabog ay mapinsala. Sana lang tuluyan na niya ang iyong mabago ngayong nasa buhay na niya si Nika. Bakit ba iyan ang pinag-uusapan natin? Bakit ba ako ang topic? Don't tell me may gusto ka na sa akin. Paglilihis niya sa kanilang usapan. Namula ang mga pisngi nito. Grabeng pagpipigil ang ginawa niya para mapigilan ang sariling lapitan at halikan ito. So, ano naman ngayon kung may gusto ako sa'yo? Sabi nito at saka ngumiti ng pilya. Kung hindi lamang niya napigilan ang sarili, baka namula na rin ang mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. Wala. Matutuwa siguro ako dahil gusto rin kita. Sagot niya. Parang nakainom siya ng truth serum dahil sa sinagot niyang iyon. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito at bahagyang pagnganga nito. Marahil ay nagulat ito dahil sa biglang pag-amin niya. Hindi niya alam kung ano ang iisipin nito. Kung biro lang mang ba iyon o totoo. Basta ang alam niya totoo ang mga sinabi niya. Nagbuga siya ng hangin at saka niya ito nilapitan. Kinurit niya ito ng bahagya. Huwag kang masyadong manhid. Open your eyes, babe. I'm just here. Napamaang ito sa kanya. Parang nashock ito sa narinig. Napangiti siya. Manhid nga. Hindi makatulog si Nika. Ilang oras na siyang nakahiga sa kama pero pabiling-biling pa rin siya. Napakailap ng antok sa kanya. Gulong-gulo ang puso at isip niya. Naiisip pa rin niya ang naging pag-uusap nila ni Chuck. Huwag kang masyadong manhid. Open your eyes, babe. I'm just here. Paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabing iyon nito. Hindi pa rin siya nakaka-recover. Parang nagpapahiwatig ito na may gusto ito sa kanya. Umiling-iling siya ng marahas. Imposible ang naiisip niya. Baka nagbibiro lang si Chuck iyan. Huwag kang ambisyosa. Biro? Hindi naman siya mukhang nagbibiro kanina. Soft and gentle pa nga ang ekspresyon niya. Kontra ng isang bahagi ng kanyang isip. Huminga siya ng marahas. Ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ni Chuck? Na totoong may gusto ito sa kanya? Dapat ba niyang papaniwalain ang kanyang sarili sa bagay na iyon? Paano kung nagsasabi pala ito ng tapat sa kanya at binabaliwala niya iyon? Di pinalagpas naman niya ang pagkakataon na maging maligaya. Kung sana ay may paraan siya para malaman kung mutual ang feelings nila sa isa't isa. Naiinis na tinakpan niya ng una ng kanyang mukha. Mukhang hindi siya makakatulog dahil sa kaiisip niya kay Chuck. Maaga ang klase niya sa susunod na araw kaya kailangan na niyang magpahinga. Siguradong magkakaaibag na naman siya dahil sa puyat. Inabot niya ang teddy bear na katabi niya sa pagtulog at kinausap niya iyon na parang si Chuck ang kaharap niya. Tigilan mo na ako, Chuck. Umalis ka na sa isip ko. Sabi niya. Patahimikin mo na ang puso ko. Natigil siya sa pagsasalita na mag-ring ang cellphone niya. Nabaling doon ang pansin niya. Napaisip siya. Sino pa kaya ang tatawag sa kanya sa ganoong 10 oras ng gabi? Inabot niya ang cellphone at tiningnan kung sino ang caller. Parang nakikipagkarera ang puso niya sa bilis ng pagtibok niyon pagkakita niya sa pangalan ni Chuck. Pinindot na niya ang answer call button. Hello? Hi, bati ni Chuck mula sa kabilang linya. Tulog ka na ba? Nagising ba kita? Napapikit siya. Maging sa telepono ay napakasuyo ng boses nito na parang inihehele siya. Malamang, gising pa ako. Nakakausap mo pa ako eh. Nagbibirong sabi niya. Tumawa ito ng malakas kaya napangiti siya. May hatid na kakaibang kapanatagan sa puso niya ang tunog ng tawa nito. Nabawasan ang pagod niya. Umupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Niyakap niya ang teddy bear. Inisip niyang si Chuck ang yakap-yakap niya. Napatawag ka.
May sasabihin sana ako sa'yo. Diretsang sagot nito. Kumunot ang kanyang noo. Ano yun? Wala siyang narinig na sagot mula rito. Lumipas ang ilang segundo pero hindi pa rin ito nagsasalita. Tiningnan niya ang screen at nakitang nakakonect pa ang tawag nito. Magsasalita na sana uli siya nang sa wakas ay narinig niya ang boses nito. Sa pagkagulat niya ay kumanta ito. When I look into your sad eyes, it makes me feel for you. 'Cause I don't see the light that was always shining through. Someone broke your heart and now it's easy to give up. I'm telling you it's not the end. It's not the end of love. Keep believing, baby. 'Cause everything happens for a reason. Tonight, tears fill your eyes. Don't stop dreaming, girl. I'll be right here to lean on. You're gonna make it through. I wanna see you. Keep believing. Napapikit at napangiti siya nang marinig ang pagkanta nito. Halata ang noon lamang nito ginawa iyon. Pero punong-puno ng emosyon ang boses nito habang umaawit. Kahit na parang nangangapa ito sa tono, ay sige pa rin ito sa pagkanta. Napuno ng saya ang puso niya. Noon lang niya naranasang haranahin. At sa cellphone pa. Kakaiba talaga ito. Napakarami nitong alam na gimmick na tuwi na ay nakakapagpangiti sa kanya. Have I told you how beautiful you are? Just one smile from you and my heart would beat fast. Nakapikit siya habang patuloy na pinapakinggan ang pag-aawit nito mula sa kabilang linya. Damang-dama niya ang nais nitong ipabatid sa kanya. Iyon ang gusto kong sabihin sa'yo, Ian. Sana ay napagtiyagaan mo ang boses ko. Alam kong pambanyo lang ang boses ko pero bukal sa loob ko ang mensahe ng kanta ko. Seriously speaking, lagi mong pinapaganda ang araw ko. Masaya ako tuwing magkasama tayo. Sana ay maramdaman mo na espesyal ka sa akin, sabi nito. May namuong luha sa mga mata niya. Naiiyak siya sa labis na tuwa. Thanks, Chuck. Umiiyak ka? What's wrong? Nag-aalalang tanong nito. Nothing, na-overwhelm lang ako sa kanta mo. It was really good. Oh, totoo ba yan o binobola mo lang ako? Hindi ako marunong mambola. Ikaw lang ang magaling sa ganon, sabi niyang sinundan ng tawa ang sinabi. Tumawa rin ito. Ilang minuto pa silang nagkwentuhan. Matulog ka na, may pasok ka pa bukas. Okay. Nika? Yes? I really like you. Nandito lang ako para sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Parang hindi siya makahinga. Magtatapat na yata ito sa kanya. Good night. Pakiramdam niya ay lobo siya na unti-unting nawawala ng hangin. Kailan kaya nito sasabihing mahal siya nito? Good night. Napilitang sabi niya. Nang wala na ito sa linya ay bumalik siya sa pagkakahiga. Inisip niya ang mensahe ng kanta nito. Kung bibigyan niya iyon ng kahulugan at ang sinabi nito bago magpaalam sa kanya, iisipin niyang may gusto rin ito sa kanya. Pero hanggang maaari ay ayaw niyang i-presume dahil baka masaktan lamang siya sa huli. But she couldn't help it. Lalo na ngayong nararamdaman niyang tila may gusto na rin ito sa kanya. Bakit ito mag-aaksaya ng oras sa pangharana sa kanya kung wala itong pagtingin sa kanya? Nakangiting pumikit siya. Inimagine niya ang gwapong mukha ni Chuck. Ilang sandali pa ay ginupo na siya ng antok. Maging sa panaginip niya ay nandoon si Chuck. Nagpapalipas ng oras si Nika sa library nang magulat siya sa paglapit ni Ashley. Hi! Tuwang-tuwang sabi niya. Long time no see ah. Anong ginagawa mo rito? Umupo ito sa tabi niya. Tapos na ang huling klase ko kaya mag-i-stay muna ako sa library bago umuwi. Sagot nito. Okay. Pagkasabi niyon ay binilik niya sa tingin sa binabasa niyang MYX magazine. How are you? Nagtaas siya ng tingin dito. May nababasa siyang pag-aalala sa mga mata nito. Marahil ay naikwento na rito ni Aryan ang nangyari sa kanila ni Aiden. Hindi pa kasi niya yun naikwento rito dahil lately ay hindi sila nagkikita. Madalas ay sila ni Aryan ang magkasama. I'm fine, sagot niya at kinitian ito. She was telling the truth. Matagal na siyang okay. In fact, na mga sandaling iyon lang uli niya naalala si Aiden.
Kung hindi pa marahil siya kinumusta ni Ashley, ay hindi napapasok sa isip niya ang ex-boyfriend niya. Pula si Chuck ang laman ng isip niya. Maski sa sarili niya ay hindi siya makapaniwala na ganoon siya nakadaling makaka-move on. Wala na iyong sakit at panghihinayang na naramdaman niya noong maghiwalay sila ni Aiden. Hindi na rin siya galit dito. Are you sure? Paniniyak ni Ashley. Nakatitig ito sa kanya na parang inaarok nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Yeah, sagot niya. I see. By the way, Ash, may itatanong ako. Paano mo malalaman kung mahal mo ang isang tao? I mean, kunwari may mahal ka, tapos naghiwalay kayo. Then, may nakilala kang ibang lalaki. Lagi siyang nasa tabi mo. Hindi ka niya pinababayaan. Sinusuportahan ka niya sa mga ginagawa mo. He makes you happy. Isang ngiti lang niya sumasaya na ang araw mo. Kapag kasama mo siya, nakakalimutan mong broken-hearted ka pala. Anong ibig sabihin nun? Mahal mo na rin siya? Tanong niya. Nginitian siya nito. Nagtanong ka pa sinagot mo rin naman ang sarili mong tanong. Wait! Ibang tao ang tinutukoy ko, hindi ako. Sus! Ayaw mo pang umamin. Hindi mo na kailangang mag-deny iyan. Kilala kita. And by simply looking at you, kitang-kita kong mahal mo na ang lalaking tinutukoy mo. Kumikisla po kaya ang mga mata mo habang inilalarawan mo siya. You know what? Hindi ka ganyan noong kayo pa ni Aiden. Kaya isa lang ang masasabi ko. Mahal mo na siya. And by the looks of it, mukhang mahal ka rin niya. Nginitian siya nito ng matamis. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Sa likuran pala niya. Iyan? Napatuwid siya ng upo pagkarinig niya sa boses ni Chuck. Paglingon niya ay nagtama ang mga mata nila. Nginitian siya nito. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? Tumabi ito sa kanya. Gusto mong manood ng practice game namin? Sure. Mabilis sa pagpayag niya. Nag-init ang mga pisngi niya. I mean, okay lang. Great. Tuwang-tuwang sabi nito. Napatingin ito sa kaibigan niya na parang noon lang nito napansin. Nakalimutan rin na niyang ipakilala rito si Ashley. I'm sorry. May kasama ka pala. I'm Chuck Del Mundo. Pakilala nito. Inilahad nito ang isang kamay kay Ash. I'm Ashley. Kaibigan ako ni Ian. Binalingan siya nito. Tama ako. Matindi ang virus na tumama sa inyo. Mukhang magagawa na rin kita ng kwento. Anyway, umalis na kayo. Alam kong gustong-gusto nyo ng mapag-solo. Tiningnan nito si Chuck. Nice meeting you. Ingatan mo ang kaibigan ko ha. You don't have to say it, sabi ni Chuck. Napamaang siya rito. Huwag ka nang masyak. Isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka ni Chuck, sabi sa kanya ni Ashley. Nag-init ang mga pisngi niya. Ash, nakakahiya ka. Ano ba yung sinasabi mo? Naku, kunwari ka pa. Huwag ka nga manhid. Sige na, umalis na kayo, bye. Pagtataboy nito sa kanila. Let's go. Tanong sa kanya ni Chuck. Nginitian siya nito. Nahihiyang tumango siya. Habang nasa loob ng tennis ring si Chuck ay nagpatanaw-tanaw siya kay Nika na nakaupo sa bench. Niyaya niya itong manood ng practice game nila dahil gusto niyang malibang ito. Siyempre, gusto rin niyang magpa-impress dito. Nahahawa ka na ng kayabangan kay Cloud, Chuck. Malala ka na, anang isang bahagi ng isip niya. Kinawayan niya si Nika. Gumanti ito ng kaway sa kanya. Na-imagine niya ang kanilang mga puso na lumabas mula sa kanilang dibdib at nagtama sa ere. Waring naghalikan ng mga iyon. Napailing-iling siya. Nagiging corny na talaga siya. Baka ilang araw pa at magaya na rin siya kay na Les at Cloud na parang mga hari ng kakornihan mula ng ma-in love. Pero kung ang kapalit ng pagiging corny niya ay mapapasa kanya ang puso ni Nika, nakahanda siyang tanggapin iyon. Hindi siya nakatiis. Nilapitan niya ang kanilang coach. Coach, pwede bang puntahan ko muna si Ian? Hindi pa naman tayo nagsisimula ng mag-practice. Paalam niya. Bago pa ito makasagot ay kinansyawan na siya ng mga kasama niya. Uy, in love na si Chuck,
sabi ni Rain. Macfloat, Macfloat, kantsaw sa kanya ni Guji. Suntok gusto mo? Aniyang inambaan pa ito. Sige na, umalis ka na, sabi ni Enzo. Alright, tuwang-tuwang sabi niya. Nagmamadaling nilapitan na niya si Nika. Oh, bakit nandito ka? Mag-practice ka doon, sabi nito sa kanya. Umupo siya sa tabi nito. Hindi niya napigilan ang sariling titigan ito at haplosin ang buhok nito. Hindi pa naman kami magsisimula, kaya dito muna ako. Wala ka kasing kasama at saka namiss agad kita. Inismiran siya nito pero agad din siyang may sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Nambobola ka na naman. Kailan kita binola? When I said I missed you, I mean it. Kapag sinabi kong cute ka, totoo iyon. Kapag sinabi kong maganda ka, totoong totoo yon. Ngumiti ito at tiningnan siya. Talaga? Maganda ako? Bakit si Aiden kahit kailan hindi niya sinabing maganda ako? Nawalan siya ng imik. Parang may pumitik na kung ano sa ulo niya sa sinabi nito. Bakit binabanggit na naman ito ang lalaking iyon? Hindi kaya nagkausap na uli ang mga ito? Kung totoo man ang naiisip niya ay gusto niyang magtampo kay Nika. Huminga siya ng malalim para labanan ang galit na nadarama. Baka kapag hindi siya nakapagpigil ay bigla na lamang sumambulat ang emosyon niya. Ayaw niyang masaksihan iyon ni Nika. Oo nga no, ngayon ko lang din na-realize yun. Lagi niyang sinasabi noon na mahal niya ako. Well, naniwala naman ako. Para sa akin iyon ang importante kaysa anumang papuri. Napapikit siya. Kaunting-kaunti na lamang at mawawala na siya ng pasensya. Sana ay mahalata nito na nagseselos siya at sa sobrang tindi ng selos niya ay hindi na niya nakontrol ang kanyang emosyon. Tuluyan ang uminit ang ulo niya. Damit iyan. Bakit ba Aiden ka ng Aiden? Hindi kami minahal ng walang hiyang iyon. Pasigaw na sabi niya. Hinagod-hagod niya ng marahas ang kanyang buhok. There is no use loving a freaking bastard like him. Hell, I don't know what you saw in him. He doesn't deserve your love. Lalong wala siyang karapatang paiyakin ka ng sobra-sobra. Seeing you crying because of that bastard makes me sick. Tuluyan na niyang inilabas ang selos na nararamdaman niya at ang galit niya para sa ex-boyfriend nito. I'm here, damn it. Nandito lang ako at naghihintay na mapansin mo. Open your eyes, you silly girl. Huminahon ka, Chuck, sabi ni Nika. Parang hindi ito mapaniwalaan na bigla na lamang sumabog na parang bomba ang emosyon niya at kung ano-ano ang sinasabi niya. Lagot ka, Chuck, sabi sa kanya ni Rain. Baka mag-freak out si Ian dahil sa pagsabog mo, ikaw rin. Shit, ang tinding mag-Ingles ni Chuck. Daig pa ang lasing, sabi naman ni Guji. May riot ba? Usisa ni Reyes. Parang bigla siyang nahimasmasan pagkarinig sa boses ng mga kaibigan niya. Napatingin siya sa katabi niyang si Nika. Nakatitig ito sa kanya at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mukha nito. Nag-iwas siya ng tingin. Napuno ng takot ang kanyang puso. Hindi niya ito gustong takutin. Pero hindi rin niya mapigilan ang sarili niya kaya naibulalas niya ang mga saloobin niyang matagal na niyang itinatago. Chuck, marahas na hinagod niya ang kanyang buhok. Hindi pa rin niya ito nililingon. See? Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako mabait. Itinatago ko lang ang pangit na ugali ko dahil ayaw kong makasakit ang damdamin ng ibang tao. Pero tingnan mo ang nangyari ngayon, sinigawan kita. Hindi ko gustong sigawan ka pero hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko. Sana'y huwag kang magalit sa akin. Chuck, look at me. Hindi niya ito pinakinggan. Pinanatili niya ang tingin sa ibang direksyon dahil natatakot siyang makita ang takot at disgusto sa mukha nito para sa kanya. Chuck! Hinawakan nito ang kanyang mukha at ipinaling iyon paharap dito. Nagtama ang mga mata nila. Hindi ako galit. Nagulat lang ako. That's it. Kung iniisip mo na masamang tao ka dahil bigla kang nagalit, ako ang nagsasabing hindi. At least marunong kang mag-control ng temper mo. Dahil doon, kaya hindi ka nakakasakit ng iba. Ano ngayon kung sinigawan mo ako? Normal lang sa tao na sumigaw.
Para sa akin, ikaw pa rin ang Chuck na kilala kong mabait, malambing at higit sa lahat, magaling kumanta. You're still you. Ikaw pa rin ang Chuck na palagi akong pinapasaya kapag malungkot ako. Sa sinabing iyon ay nawala ang mga agam-agam at takot sa puso niya. Napangiti siya. He was glad she accepted him. Dahil sobrang tuwa ay hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap niya ito. Thank you, Nika Bianca. Hindi na niya napigilan ang sarili at nasabi na niya ng mahina ang mga katagang, I love you. Nakangiti si Nika habang pinapanood niya si Chuck na nagpa-practice ng tennis sa open court. Nang masaksihan niya ang pagsabog ng emosyon nito noong nagdaang araw, pakiramdam niya ay lalo siyang napalapit dito. Nagulat siya nang bigla itong sumigaw, pero hindi siya nagalit dito. Habang nagsasalita ay parang hindi ito ang Chuck na kilala niya. Gan was the soft-hearted, caring and gentle Chuck. Napalitan iyon ng hot-tempered and opinionated na Chuck. Subalit sa kabila niyon ay naintindihan niya ito. Why? Because she saw the concern and gentleness in his eyes. Tanggap niya ang buong pagkatao nito. Bakit siya magagalit dito gayong kasalanan niya kung bakit siya sinigawan nito? Gaya ng sinabi nito, napuno ito sa kanya kaya nito nagawa iyon. Ngayon ay naiintindihan na niya ang isang bahagi ng pagkatao nito. Mas gusto pa nitong mag-suffer ang sarili kaysa makasakit ng damdamin ng ibang tao. Natutuwa siya dahil nakita niya ang isang bahaging iyon ng pagkatao nito. Dahil doon ay lalong lumalim ang pagkakakilala niya rito. Ano ngayon kung ganoon ito? Lahat ng tao ay merong negatibong ugali. Wala namang perpektong tao. Tao lang din si Chuck na may karapatang uminit ang ulo, sumimangot kapag naiinis ito at magtaas ang boses kung kinakailangan. Lalo pa nga niya itong hinangaan dahil nagawa nito ang aminin iyon sa kanya. And she loved it. She loved him. All of him. Mahal mo na si Chuck? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Oo, mahal ko siya. I love everything about him. Sagot ng isang bahagi. Nagawa na nitong palitan si Aiden sa puso niya. Ibang-ibang nararamdaman niya ngayon kay Chuck kung ikukumpara sa nararamdaman niya noon para kay Aiden. Tila nga gusto pa niyang maiyak nang mapagtantong mahal na niya si Chuck. Weirdo rin siya kaya bagay na bagay sila. Napangiti siya. Iyan? Lumingon siya sa pinanggalingan ng boses ng isang lalaki. Nakita niya si Enzo na nakatayo sa di kalayuan na kinatatayuan niya. Hindi pa sila nagkakausap nito pero kilala na niya ito. Kabarkada ito ni Chuck at coach sa tennis. Intimidating ang dating nito. Parang hindi nito alam ang ibig sabihin ng salitang ngiti dahil sa seryosong ekspresyon nito. Kinabahan siya bigla. Hindi niya alam kung bakit siya nilapitan nito. Yes? Lumakad ito at huminto sa tapat niya. Pwede ka bang makausap? Sure, sagot niya. Umupo siya sa isang bench. Umupo ito sa tabi niya at saka tumingin sa mga players nito na patuloy pa ring nagpa-practice. Nakakailang ang katahimikang namayani sa pagitan nila. Ito rin ang bumasag niyon. What's the score between you and Chuck? Diretsong tanong nito. Pinagbasdan muna niya si Chuck na nakikipagkwentuhan sa isang teammate nito. Hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi niya. Kapag kuwan ay tiningnan niya si Enzo. I love him, sagot niya. And that's it, I love him. You love him because? Because I love him. Tumango-tango ito at parang sumang-ayon sa sinabi niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Sa sarili niya ay alam niyang tama siya. Naniwala siya sa kasabihan na kapag nagmahal ng isang tao, dapat ay walang dahilan. Dahil kapag nawala ang dahilang iyon, mawawala na rin ang pagmamahal mo para sa taong iyon. Bigla niyang naalala si Aiden. Tuluyan na siyang nakalaya sa mga alaala nito. Base sa nakikita ko kay Chuck, nasisiguro kung may gusto rin siya sa'yo. Ayoko siyang pangunahan pero kahit hindi niya sabihin sa akin ay alam kong mahal ka niya. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi siya dapat matuwa sa sinabi nito dahil obserbasyon lamang naman niya iyon. Pero nang dahil sa sinabi nito ay pinagtibay niyon ang hinala niya. Ganoon din kasi ang obserbasyon niya.
Kung ang pagbabatayan niya ay ang sinabi sa kanya ni Chuck ng nagdaang araw, masasabi niyang mayroon din itong gusto sa kanya. Pero gaya ni Enzo, ayaw niyang bangunahan si Chuck. Hinihintay na lamang niya ang pagkakataong ito na mismo ang magtapat sa kanya. Kapag dumating ang araw na iyon ay hindi na siya mahihiyang umamin dito na mahal din niya ito. Gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa tulong mo. Nakalimutan na ni Chuck iyong babaeng gusto niya. Natigilan siya sa sinabi nito. Babaeng gusto ni Chuck? What are you talking about? Nabanggit sa amin noon ni Chuck na may gusto siyang babae. Sad to say, may ibang gusto ang babaeng iyon, sagot nito. Pakiramdam niya ay isa siyang lobo na unti-unting inaalisan ng hangin. Biglang nanikip ang dibdib niya. Alam ba nito kung ano ang sinasabi nito? Baka ibang Chuck ang tinutukoy nito. Parang biglang kinain ng selos at insekuridad ang kanyang puso. Hindi niya maalis sa kanyang isip na hindi imposible ang sinasabi nito. Baka nga may gusto pa rin si Chuck sa babaeng sinasabi ni Enzo. Hindi nga ba't hindi pa naman siya nakakasiguro na may gusto sa kanya si Chuck? Baka kasi nami-misinterpret lang niya ang kinikilos nito. Ganun ba? Mahinang sabi niya. Parang ang siya lang ang nakarinig niyon. Dapat ay maging masaya ka. Dahil ikaw na ang gusto niya ngayon. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nakalimutan na niya ang babaeng iyon. He kept talking about you. Base sa mga naririnig ko, kapag ikaw ang kasama niya ay madaldal siya. Which is not so, Chuck. So go for him. Hindi na rin naman niya bukang bibig ang babaeng nagugustuhan niya noon. Hindi siya nakaimik. Kahit noong nagpaalam ito ay bahagya na lamang siyang tumango. Wala na ito sa tabi niya pero patuloy pa rin na umiikot ang isip niya sa mga sinabi nito. Napatingin siya kay Chuck na eksakto namang napatingin din sa kanya. Nginitian at kinawayan siya nito. Gumanti siya ng pilit ng ngiti. Kinakain na ng selos ang buong sistema niya. Tumayo na lamang siya at nagpa siyang maglakad-lakad para sumagap ng sariwang hangin. Epal ka Enzo, panira ka ng moment. Nagpa siya sinika na umakyat sa rooftop. Tinahak niya ang mahabang pasilyo papunta sa hagdan. Paliko na siya sa hallway nang bumangga siya sa isang bulto. Mabuti na lang at naagapan siyang saluhin ang nakabangga niya kaya hindi siya bumagsak sa semento. Are you okay, Ian? Tiningnan niya ang nakabanggaan niya at bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Aiden. Kinapa niya ang damdamin pero wala siyang makapana kahit ano pa. The pain, heart and betrayal were all gone. Right there and then, alam na niyang wala na siyang anumang pagtingin dito dahil nalipat na iyon lahat kay Chuck. Napangiti siya. He's lucky, sabi nito sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Ha? The guy you're thinking about right now. Nakangiti ka pa habang lumilipad ang isip mo. You really love him. Hindi niya alam kung tama siya ng obserbasyon pero may nahimigan siyang lungkot at panghihinayang sa boses nito nang sabihin iyon. Pero yun na siguro ang tamang oras para makapag-usap sila ng masinsinan. Pagkatapos nilang maghiwalay kaya sasamantalahin na niya iyon. Lumayo siya rito. Oo, tama ka, mahal ko siya. Nakapag-move on na rin ako sa nangyari sa atin. Tama lang ang ginawa ko, 'di ba? Bakit? Iniisip mo pa rin bang maghihintay ako na parang tanga sa pagbabalik mo? Ikaw ang nakipaghiwalay sa akin, so spare me please. May sumilay na malungkot na ngiti sa mga labi nito. I made the right decision. Nanlaki ang mga mata niya. What? I love you, Ian. Liar. I really love you pero nararamdaman kong hindi mo ako totoong mahal. Pakiramdam ko ay security blanket mo lang ako dahil ako ang kasakasama mo sa mga panahong kailangan mo ng makakapitan. Para malaman ko kung tama ang hinala ko, kinasabot ko si Opal na magpanggap na girlfriend ko. Malakas ang loob kong gawin yon dahil ang akala ko ay mahal mo ako at ipaglalaban mo ako. But I was wrong. See? Napatunayan ko na hindi mo talaga ako minahal. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang mag-break tayo ay may mahal ka ng iba. Sinundan pa nito ng mapait na ngiti ang sinabi. Parang umakyat sa ulo niya ang dugo niya sa mga sinabi niyang iyon. Hindi totoo yan. Minahal kita, Aiden. Pasigaw na sabi niya. Hindi niya matanggap ang mga sinasabi nito.
Parang pinalalabas nito na kasalanan pa niya kung bakit ito nakipag-break sa kanya. Maybe you did love me, Ian. Pero hindi kagaya ng pagmamahal na inaasahan ko. Iyong pagmamahal na nakikita ko sa mga mata mo para sa lalaking minamahal mo ngayon. Naisip niya si Chuck. Hindi siya nakapagsalita dahil sa pagwawala ng kanyang puso. Parang lalabas iyon mula sa kanyang ribcage. Kapag kuha na inapatitig siya kay Aiden, matatanggap niya ang akusasyon nito sa kanya na hindi niya ito minahal. Siguro nga ay nagkulang siya sa pagpaparamdam dito sa pagmamahal niya. Pero hindi niya sasang-ayunan ang sinabi nito na ginawa lamang niya itong security blanket. Ano ang magagawa niya kung ito ang naging tanggulan niya noong mga panahong nakapakababa ng mga moral niya? Natural din naman na ito ang lapitan niya dahil nobyo niya ito. He's lucky, Ian. Sana ay mahalin ka niya ng higit sa pagmamahal ko para sa'yo. Tinitigan niya ito. Nakangiti ito sa kanya pero may bahid pa ng lungkot ang kanyang mga mata. Gayunman ay nadama niya ang sensiridad nito. Dahil doon ay nabawasan ang galit niya rito. Dapat na lamang niya itong unawain sa mga nagawa nito. I'm sorry, Aiden, kung iniisip mo na hindi kita minahal. Siguro nga ay may mga pagkukulang din ako. That's all right. Alam ko naman noon ang mangyayari ito. Hindi lamang pala siya ang nasaktan noong naghiwalay sila dahil maging ito ay naghirap din ng kalooban. Pero wala na siyang magagawa para maibalik nila ang lahat sa dati. Dahil iba na ang tinitibok ng kanyang puso. Iba na ang nagmamay-ari ng puso niya. Pwede ba kitang yakapin kahit sa huling pagkakataon? Hiling nito sa kanya. Nakangiting nilapitan niya ito at siya na ang kusang yumakap dito. Masarap sa pakiramdam na kahit hindi sila ang magkakatuluyan ay naging magkaibigan sila. Naging mabuti ito sa kanya noong magkasintahan pa sila, kaya ayaw niyang makitang nasasaktan ito ng dahil sa kanya. Be happy, Aiden. Makikilala mo rin ang babaeng nakatakda para sa'yo. Sabi niya habang yakap-yakap niya ito. Gumanti ito ng mahigpit na yakap. Yes, I will. Ikaw rin, stay happy. Oo naman. Na makita ni Chuck na umalis si Nika ay ngaling-aling sundan niya ito pero pinigilan siya ni Cloud. Na magsimula ang practice nila ay wala siya sa focus dahil sa pag-iisip. Marahil ay napansin iyon ni Enzo kaya pinayagan na siya nito na sundan si Nika. Nakita niyang lumiko ito sa hallway kaya natitiyak niyang pupunta ito sa rooftop. Sinundan niya ito pero ganoon na lamang ang pagkagulantang niya nang makitang kayakap nito si Aiden. Parang walang makakaraang hangin sa pagitan ng mga ito dahil sa sobrang pagkakalapit ng katawan ng mga ito. Parang literal na nahulog ang puso niya at tinapak-tapakan iyon hanggang sa magkadurog-durog. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Kahit nakatalikod sa kanya si Nika ay kilalang-kilala niya ang bulto nito. Labis-labis ang pagpipigil niyang lapitan ng mga ito at hilaing si Nika palayo sa walang hiyang lalaking kayakap nito dahil baka kung saan humantong ang pagnanais niyang komprontahin ang mga ito. Walang kibong tinalikuran niya ang mga ito at dumiretso siya sa locker room. Doon niya ay binuhos ang galit niya. Ilang beses niyang sinuntok ang pader sa labis na galit habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hell, ano naman kung makita siyang umiiyak ng mga kaibigan niya? He was suffering right now. Ang pag-iyak lang ang kaya niyang gawin para hindi sumabog sa sama ng loob ang kanyang dibdib. Kapag magkasama sila ni Nika, kahit paano ay nararamdaman na niyang nahuhulog na rin ang loob nito sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na iniisip niyang mahal na rin siya nito. Pero namamalikmata lamang siguro siya o baka dinadaya lamang siya ng kanyang mga mata. Sa huli kay Aiden pa rin pala ito pupunta kahit sinaktan ito ng lalaking iyon. Paano ba niya tatanggapin ang katotohanan na si Aiden talaga ang mahal nito? Napakasakit palang malaman na kahit anong turo ang gawin niya kay Nika ay hindi siya magagawang mahalin ito hanggang nasa paligid si Aiden. Siguro ay iyon na ang tamang panahon para palayain na niya si Nika. Siguro ay dapat na siyang sumuko dahil talo na siya. Kahit yata lumuha siya ng dugo at magmakaawa kay Nika, ay hindi siya magagawang mahalin ito. Marahil ay nami-misinterpret lamang niya ang sweetness na ipinapakita nito sa kanya. I know how to fight, babe. Pero alam ko rin kung kailan ako susuko. Sabi niya na parang kaharap niya si Nika.
Balisa si Nika dahil ilang araw na siyang hindi pinapansin ni Chuck. Pakiramdam niya ay nilalayuan siya nito. Pagkatapos nilang mag-usap at magkalinawan ni Aiden noong isang araw ay gumaan ang pakiramdam niya. Parang may nawalang isang mabigat na bagay na nakadagan sa puso niya. Balak pa man din sana niyang ikwento iyon kay Chuck pero hindi na niya ito makontak. Hindi nito sinasagot ang tawag niya sa cellphone nito. Hindi rin ito nagre-reply sa mga text messages niya. Worst, parang pinagtataguan siya nito. Kapag pinupuntahan niya ito sa practice game nito ay bigla-bigla na lamang itong nawawala. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali para layuan siya nito pero balak niyang alamin kung ano iyon. Bakit kung kailan sigurado na siyang mahal na niya ito ay saka pa siya iiwasan nito? Nang nagdaang gabi pa niya iniisip kung ano ang maaaring dahilan ng pag-iwas nito sa kanya pero wala talaga siyang maisip. Kaya nagpasya siyang puntahan ito sa open court. Hindi niya ito nakita roon kaya ang hula niya ay baka nasa locker room ito. Para siyang magnanakaw na palingon-lingon habang naglalakad. Walang katao-tao sa loob ng gymnasium kaya bawat tagutok ng mga sapatos niya ay dinig na dinig. Bahagyang nakaawang ang pinto ng locker room. Akmang itutulak na niya iyon nang matigilan siya sa pagkarinig niya ng boses ni Chuck na nagmumula sa loob ng kwarto. Hindi ito nag-iisa dahil may narinig siyang boses na kausap nito. I love him, Chuck. Pero hindi niya ako gusto. Ang akala niya ay si Guji ang gusto ko pero siya ang mahal ko. Ang sakit-sakit. Hindi niya gustong manubok at makinig sa usapan ng mga ito pero may isang maliit na boses na nag-uudyok sa kanya na gawin iyon. Hindi rin siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Nabanggit niya sa amin noon na may gusto siyang babae. Sad to say, may ibang gusto ang babaeng iyon. Napakunot noo siya. Iyon din ang sinabi sa kanya ni Enzo noong lapitan at kausapin siya nito. Bigla siyang kinutuban. Baka ang kausap ni Chuck na mga sandaling iyon ay ang babaeng tinutukoy ni Enzo. Bakit hindi mo ipakita sa kanya na siya ang mahal mo? Tanong ni Chuck. Natatakot ako na baka i-reject niya ako. Baka hindi ko makaya kapag sinabi niyang hindi niya ako mahal. You're lovable, Jel. Kahit sinong lalaki ay makakaya kang mahalin sa magagandang katangian mo. Tila sinaksak ng 10 itak ang puso niya sa mga narinig na sinabi ni Chuck sa babaeng kausap nito, na natitiyak niyang walang iba kundi ang babaeng lihim na iniibig nito. Parang unti-unti siyang pinapatay sa sakit. Parang unti-unting kinakain ang sakit ng puso niya. At mas nanaisin na lamang niyang maging manhid ang pakiramdam. Pumatak ang mga luha niya. Natutop niya ang kanyang bibig bago pa may kumawalang hagulhol doon at marinig siya ni Chuck. Walang ingay na nilisan niya ang lugar. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung sino ang kakausapin. Isang taong malapit sa kanya ang naisip niyang takbuhan. Mula sa universidad ay dumiretso siya sa opisina ng kanyang mama. Laking pasasalamat niya dahil kahit marami itong ginagawa ay hinarap siya nito. Pwede ba kitang makausap, ma? Tanong niya. Busy ako, Nika. Malamig na sagot nito. Hindi man lamang ito nag-abalang tingnan siya. Nag-init ang kanyang mga mata. Lalo niyang naramdaman ang pag-iisa dahil sa coldness nito sa kanya. Ang akala niya ay papansinin siya nito kapag ipinakita niyang kailangan niya ng makakausap. Pero hindi pala. Ma, aniya sa gumagaralgal na tinig. I said I'm busy. Sabi nito sa mataas na boses. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Parang dam na namalisbis ang mga iyon sa mga pisngi niya. Kaunting oras lang ang hinihingi ko. Ma, ang sakit-sakit na kasi eh. Hindi ko na po alam kung sino pa ang pwede kong lapitan at kausapin. I'm sorry kung nakakasagabal lang pala ako sa inyo. Nang wala siyang marinig na tugon, dito ay nagpasya na siyang tumalikod. Nasa pinto na siya nang huminto siya at lingunin ito. Namimiss ko na kayo, ma. Namimiss ko na yung mama ko na masayahin at puno ng buhay. Sana ngayong wala na si Papa ay bumalik na kayo sa akin. Sana hindi niyo ako tuluyang iwan at kalimutan. Hindi lang kayo ang nawalan. Mas masakit pa nga ang pinagdaraanan ko ngayon kasi 2 kayong nawala sa akin ni Papa. Nang sabay. I'm so scared.
Hindi ko na alam kung sino ang lalapitan. Patuloy sa pag-agos ang mga luha niya. Umiiyak na nilisan niya ang opisina nito. Hindi na siya nag-abala pang pahiri ng kanyang mga luha. Dahil sa iba yung sakit sa puso niya ay hiniling niyang sana ay kunin na lamang siya ng may kapal para matapos na ang paghihirap niya. Kinuha niya sa bag ang kanyang cellphone at tinawagan ng best friend niya. Aryan, I need your company. Nakaupo si Chuck sa sahig sa loob ng locker room. Tapos na ang practice game nila at napagpasyahan nilang tumambay sa locker room. Pansin niya ang pananahimik ng mga kasama niya. Tanging sina Les at Cloud ang nagsasalita. Mukhang may problema ang madaldal na kaibigan niyang si Reyes. Dati-rati ay isa ito sa mga nangunguna sa pag-iingay pero ng mga sandaling iyon ay tahimik ito kaya naninibago siya. Hindi niya ito magawang kausapin ng masinsinan dahil maging siya ay may problema rin. Iniinda pa rin niya ang kinahantungan ng pagmamahal niya kay Nika. Nasasaktan pa rin siya tuwing maiisip na nakikipagbalikan ito kay Aiden. Heck, hindi hamak na mas gwapo siya kaysa lalaking iyon. But being the coward that he was, umiwas na siya sa sakit. Nilayuan niya si Nika para hindi na siya lalong masaktan. Who could blame him? Ayaw lamang niyang tuluyang masiraan ng bait. Baka pag lumapit pa siya sa kay Nika ay hindi na niya mapigilan ang sarili at magmakaawa siya rito na siya lamang ang mahalin nito. Okay, hindi ko na ito matatagalan. Biglang sabi ni Cloud. Ano bang problema nyo? Chuck, Reyes, umayos nga kayong dalawa? I'm fine, sabi ni Reyes. Lokohin mo ang lelo mong panot, Reyes, sabi ni Cloud. Hindi panot ang lolo ko. May problema nga si Reyes. Hindi niya alam ang joke sa hindi sabi uli ni Cloud. Napabuga siya ng hangin at akmang magsasalita nang mag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Unregistered number ang nasa screen. Sinagot niya ang tawag dahil naisip niyang baka importante iyon. Hello? Sabi niya. Hi, si Chuck Del Mundo ba ito? Tanong ng babae sa kabilang linya. Oo, ako nga. Sino to? I'm Aryan, Ian's best friend. Pwede mo ba akong sunduin ngayon dito sa The Majestic? Lasing na lasing kasi siya at bakit hindi ang boyfriend niya ang tawagan mo? Putol niya sa iba pang sasabihin nito though deep inside nakaramdam siya ng pag-aalala para kay Nika. May sumulpot na mga tanong sa isip niya. Bakit siya ang tinawagan ng kaibigan nito para sumundo rito? And why the hell she get drunk? Boyfriend? Nahimigan niya ang pagtataka sa boses ng kausap niya. Si Aiden, nagkabalikan na sila hindi ba? At bakit naglasing si Ian? Nababaliw na ba ang babaeng yon? Hinagod niya ang kanyang buhok. Ang totoo ay bigla siyang nainis dahil wala siya sa tabi ni Nika ng mga sandaling iyon. Pero sino ba ang may kagagawa niyon? Siya rin hindi ba? Siya naman ang kusang lumayo. Base sa kwento sa akin ni Ian, hindi sila nagkabalikan ni, oh no, papatayin ako ni Ian ito. Bakit ko ba nasabi sa'yo? Bumuntong hininga ito. Naku, dahil nadulas lang din ang dila ko, mabuti pa ngang sigurong malaman mo na ang totoo. Kaya siya naglalasing ay dahil sa'yo. Bigla mo na lang daw kasi siyang iniwasan kung kailan mahal ka na niya. May sinasabi pa nga siya na bago pa kayo nagkakilala ay may gusto ka raw na pala sa ibang babae. Mukhang nasaktan ang friend ko. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Wala siyang maapuhap sabihin. Sa dami ng laman ng isip niya ng mga sandaling iyon, ay hindi niya alam kung alin sa mga iyon ang uunahing i-entertain. Isa lang ang malinaw sa kanya. Hindi nagkabalikan sina Nika at Aiden. Pero anong ibig sabihin na nakita niya noong isang araw? Wala bang kahulugan iyon? Siya lamang ba ang nagbigay ng mali siya sa eksenang iyon? Kaya ba naglalasing si Nika ay dahil lumayo siya rito? Kung ganoon, ay siya ang dahilan ng paghihirap ng loob nito. Nasaan kayo, Aryan? Ako na ang susundo kay Ian, sabi niya. Sinabi nito ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito. Wait for me, Aryan, and thanks. Pagkasabi niyon ay pinutol na niya ang tawag.
Napahugot siya ng malalim na hininga. Sino yon? Tanong sa kanya ni Les. Kaibigan ni Ian. Naglasing daw si Ian dahil sa paglayo ko sa kanya. Heck, ang buong akala ko ay nagkabalikan na sila ng ex niya kaya ako lumayo. It turned out na hindi pala. Sagot niya. Kumunot ang noo niya. Sino kaya yung tinutukoy ni Ian na nagustuhan kong babae bago ko pa siya nakilala? Shit, siya lang ang babae sa buhay ko. Babae? Tanong ni Kay. Baka iyon yung ikinukwento mo sa amin na babaeng gusto mo pero may gustong iba. Pero si Ian ang tinutukoy kong iyon, sabi niya. Nagtingi na ng magkahulugan sina Kay at Enzo. Hindi niya alam pero masama ang kutob niya sa tinginan ng mga ito. Parang guilty ang mga ito sa isang kasalanan. What? Inayos ni Enzo ang salamin nito sa mga mata bago sumagot. I guess dapat mo ring ipaliwanag kay Ian ang tungkol doon. Nakialam ka na naman, Enzo? Nasabunutan niya ang sarili sa labis na frustration. Hindi niya inakalang may kinalaman ng mga ito sa paglala ng conflict sa pagitan nila ni Nika. Hey, let me help you, Chuck, sabi ni Les. Ngumisi ito. Tatawagan ko ang kapatid ko para tulungan ka. Bukas ka na magtapat kay Nika para eksaktong foundation day. Sisikat ka pa. Tiningnan niya ng masama ang mga kaibigan niya bago siya lumabas ng locker room. Pupuntahan niya si Nika bago ito tuloy ang magpakalasing. Napangiti siya. Lalo niya itong minahal dahil sa mga nalaman niya. Iginala ni Chuck ang kanyang paningin sa loob ng The Majestic. Hinahanap niya si Nika. Hindi na niya makontak ang kaibigan nito. Actually, hindi niya kilala si Aryan kaya hindi niya alam ang itsura nito kaya si Nika ang hinahanap niya. Nakita niya si Nika sa mesa sa isang sulok. Halos magdilim ang paningin niya nang makitang halos mag-pass out ito dahil sa sobrang kalasingan. Nagulat pa siya nang makitang kasama nito si Ashley. May katabi ito na isang babae. Dali-daling nilapitan niya ang mga ito. What happened to her? Tanong niya ka Ashley. Inalalayan niya si Nika na tila bubuwal ito sa pagkakaupo. Actually, ayaw niyang magsabi nung una. Pero nang malasing na siya, hindi na siya tumigil sa pagkukwento. Sagot nito. Nagsalita ang babaeng kasama ng mga ito. Siguro ay ito si Aryan. Ngayon lang namin siya nakitang nagkaganyan. Noon ngang nakipag-break sa kanya si Aiden, hindi siya uminom kahit minsan. But now, bumuntong hininga ito. Ako na ang maghahatid sa kanya. I know where she lives. Pagbobolontaryo niya. Kayo, saan kayo umuwi? Kung gusto nyo ay hahatid ko na rin kayo. No thanks, tanggi ni Aryan. Kaya na naming umuwi, sabi ni Ashley. Ingatan mo si Ate Ian ha. Kung pwede kapag nasa tamang huwisyo na siya ay mag-usap kayo ng masinsinan. Tinanguan niya ito at bahagyang nginitian. We will. Marami kaming dapat pag-usapan ni Ian. Ngumiti ang mga ito. Pinangko na niya si Nika. Paano? Mauna na kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Palabas na siya ng bar nang tawagin siya ni Aryan. Wait! Isang tanong, isang sagot. Ano ang nararamdaman mo para kay Ian? She's my everything, sagot niya. Tiningnan niya ang natutulog na dalaga sa mga bisig niya. That's all I need to hear. Ingatan mo siya. I will. Lumabas na siya ng bar at dumiretso sa kotse niya. Isinakay niya sa passenger seat si Nika at saka inirecline ng upuan para maging komportable ito. I'm sorry for all the pain I've caused you, babe. I promise, I'll make it up to you. Hinagka niya ito sa noo. Nang hindi siya makapagpigil ay hinalikan niya ito sa mga labi. When their lips touched and he felt the warmth of her lips, he closed his eyes. Kung hindi pa nga sa mahinang pag-ungol nito ay baka hindi pa siya tumigil sa paghalik dito. I love you, Chuck. Don't leave me, sabi nito. Nakapikit pa rin ito at patag ang paghinga niya kaya alam niyang nananaginip ito. Hinaplos niya ang buhok nito. Nandito lang ako, Ian. Hindi na kita iiwan kahit ano ang mangyari. Pagkalipas ng kalahating oras ay inihinto ni Chuck sa tapat ng bahay ni Nika ang kotseng minamaneho niya. Gabi na kaya walang traffic kaya mabilis lang silang nakarating doon.
Binalingan niya ang natutulog na dalaga. Hindi niya napigil ang sarili na haplusin ang mukha nitong may bakas pa ng luha. Ngalingaling suntukin niya ang sarili dahil alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit nagkakaganoon ito. Maya-maya ay dahan-dahan itong dumilat. Parang groggy pa ito. Dahil nakatingin siya rito ay nagtama ang kanilang mga tingin. "You're here." Tama nga sila. Nakakapraning ang alkohol, sabi nito. Hinaplos nito ang pisngi na parang sinisiguro kung totoo siya o hindi. "I love you, Chuck. Ikaw ang nagturo sa akin para muling magmahal. Hindi ko alam kung paano iyon nangyari pero nagising na lamang ako isang umaga na ikaw ang hinahanap ng puso ko. Hindi na si Aiden. But you left me because you love someone else? Hindi kita masisisi kung may mahal kang iba. Nasaktan lamang ako kasi ipinaramdam mo sa akin na may gusto ka rin sa akin. Na mahal mo ako. Hindi ako manhid, Chuck. Pero siguro nga ay ako lang ang talaga nagmamahal sa'yo. You know what, Chuck? Ayoko na. Sumusuko na ako. Sawa na akong masaktan. Palagi na lang akong sinasaktan ng mga taong pinapahalagahan at minamahal ko. Alam mo bang galit sa akin ang mama ko? She couldn't even console me. Kahit pabalat bunga lang. Kasi ayaw niya sa akin. Parang ikaw. Ayaw mo rin sa akin, di ba? Pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Pero dapat akong mabuhay. Pipilitin kong mabuhay kahit wala ka sa akin at kahit wala ang mama ko sa akin. Gagawin ko ito dahil mahal na mahal ko kayo. Pabagal ng pabagal at pahina ng pahina ang boses nito hanggang sa pumikit uli ito. Nakatulog uli ito. Awang-awa siya rito. Marami pala itong dinadalang bigat sa kalooban nito. Hindi na niya napigil ang sarili at niyakap ito. Anong klaseng lalaki siya? Mahal na mahal niya ito pero sinaktan niya ito. Bigla siyang natakot. Sumusuko na ito kaya baka totohanin nito ang... Napailing-iling siya at pilit na iwinaksi sa isip ang ideyang pumasok sa isip niya. I'm sorry, babe. Patawarin mo ako kung iniwan man kita. Mula ngayon ay hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan kahit ano ang mangyari. Ilang sandali pa niya itong niyakap bago siya nagpasyang buhatin ito. Lumapit siya sa gate at pinindot ang isang kamay ng ang doorbell. Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang isang babaeng kamukhang-kamukha ni Nika. Marahil ay ito ang mama ng dalaga. Magandang araw po. Ako si Chuck. Kaibigan po ako ni Ian. Pakilala niya sa ginang. Masama ko kasi ang pakiramdam niya kaya inihatid ko siya. I don't have the heart to wake her up kaya pwede ko buho ba siyang ihatid sa kwarto niya? Magalang na tanong niya. Hindi agad ito sumagot. Tiningnan siya nito na parang inaarok ang pagkatao niya. Kapag kuwan ay binuksan na nito ang mahabang gate. Tuloy ka. Nasa ikalawang palapag ang kwarto ni Nika. Unang pinto sa kanan. Tumango siya at tuloy-tuloy na pumasok sa bahay. Walang lingon-lingon na tinahak niya ang direksyong itinuro sa kanya ng ginang. Pagbukas niya ng unang pinto sa kanan ay bumulaga sa kanya ang malinis na kwarto ni Nika. Pink ang kulay ng silid. Sa gitna niyo nakapwesto ang kama. Napangiti pa siya nang makitang nakapatong doon ang teddy bear na napanalunan niya noong pumunta sila sa Star City. Parang guardian angel nito ang teddy bear. Lumapit siya sa kama at dahan-dahan niya roong inilapag si Nika at saka kinumutan. Umupo siya sa tabi nito at hinawi ang buhok nito na tumatabing sa mukha nito. Kahit kailan ay hinding-hindi siya magsasawang titigan ito. Hinding-hindi siyang magsasawang mahalin ito. Never. You love my daughter? Mula kay Nika ay nalipat ang tingin niya sa mama nito. Nakatayo ito sa pintuan. Ngayon ay nakasisiguro na siyang ito ang mama ni Nika dahil sa itinawag nito sa dalaga. Nginitian niya ito. Yes, ma'am. I love your daughter. Pag-amin niya. Hindi agad ito kumibo pero maya-maya rin ay lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Call me Tita Bea. Sa nakikita ko sa iyo ay alam kong aalagaan mo ang anak ko. Alam kong kaya mong ibigay sa kanya ang pagmamahal na hindi ko maipakita sa kanya. Tiningnan nito ang anak. Napansin niya ang pagkislap ng mga luha sa mga mata nito. Alam kong galit siya sa akin. O baka nga kinamumuhian niya ako.
Mahal po kayo ni Ian, Tita Bea. Kontra niya sa sinabi nito. Ano man ang nangyari sa inyo ay natitiyak kong mapapatawad ka niya. Ganoon ho kabait ang anak nyo. Para sa kanya ay wala kayong kasalanan. Gusto lang niya kayong makasama. Hindi ito umimik. Nahiya siya. Baka isipin nito na nakikialam siya sa buhay nito at ni Nika. Napilitan na siyang tumayo at magpaalam. Aalis na po ako. Tumango lamang ito. Nasa pintuan na siya nang tawagin siya nito. Huminto siya at nagtatanong ang mga matang nilingon niya ito. Salamat. Sabi nito nginitian siya. Nginitian din niya ito. Umalis siyang may iniwang pangako sa sarili. Hindi pa tapos ang misyon niya. Masakit ang ulo ni Nika nang magising siya pero pinilit pa rin niyang bumangon. Kung bakit kasi naglasing siya ng nagdaang araw. Gayong kinabukasan ay alam niyang foundation day na ng St. Vincent University. Pero kahit medyo masama pa ang pakiramdam niya ay papasok siya. Hindi niya maalala kung sino ang naghatid sa kanya pauwi. Nagkibit balikat siya. Siguro ay isa sa mga kaibigan niya. Naparami kasi ang nainom niya dahil sa kagustuhan niyang takasan ng problema. Kinuha niya ang teddy bear at niyakap iyon ng mahigpit. Naalala niya ang panaginip niya. Totoo nga siguro ang kasabihan na dreams are the hidden desires of people. Napanaginipan kasi niya si Chuck at sa panaginip niya ay sinabi nito na mahal siya nito, na hindi raw siya iiwan nito. Pero panaginip lamang iyon kaya hindi siya dapat magsaya. Dreams were far from reality. I better move my ass now, sabi niya. Tatayo na sana siya nang matigilan siya. Bumukas ang pinto ng kwarto niya at mula roon ay pumasok ang mama niya na may dalang isang tray ng pagkain. Lumapit ito sa kanya at ibinaba sa bedside table ang tray. Naghanda ako ng almusal para sa iyo, Nika, sabi nito. Namalisbis ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Her mother called her Nika. Iyon ang tawag nito sa kanya noong nabubuhay pa ang papa niya at hindi pa malamig ang trato nito sa kanya. Namiss niyang tawagin siya ng ganoon nito. Hush now, Nika. Nandito na ako. I'm sorry for neglecting you. I'm sorry if I haven't been a good mother to you. I'm sorry for abandoning you during those times when you needed me the most. Masyado akong nag-focus sa nararamdaman ko kaya nakalimutan kong nawalin ka rin ng ama. I'm sorry kung naging mahina ako. Pinahid nito ang mga luha niya. Maging ito man ay umiiyak na rin. Can you forgive me, Nika? I promise you, hindi na kita iiwan. Hindi ko na ipaparamdam sa'yo na nag-iisa ka. I love you so much, anak. Umiyak na niyakap niya ito at isinubsob ang mukha niya sa dibdib nito. I miss you, Ma. I'm happy that you're back. Hinagod nito ang likod niya. Hindi na ako mawawala, Nika. Hindi na. Inilayo nito ng bahagya ang mukha niya sa pagkakasubsob dito at pinahid uli ang mga luha niya. Stop crying, okay? Kumain ka na ng breakfast para makapunta na tayo sa school mo. Sasama ka sa akin, Ma? Syempre naman. Hindi ko mapapalagpas na hindi ka panoorin sa sasalihan mong contest. By the way, I like him. Kumunot ang kanyang noo. Sino po? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti lang ito na makahulugan. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon at binalingan na ang pagkain. Masaya siya dahil nagkaayos na uli sila ng mama niya. Pero inatake na naman siya ng lungkot nang maalala si Chuck. Ito na lang ang kulang at kompleto na sana ang kaligayahan niya. Kinakabahan si Nika habang naghihintay sa likod ng stage. Panghuli siya sa mga kakantang contestants, kaya matinding kaba ang nararamdaman niya. Pero sa kaalamang manonood sa kanya ang mama niya ay nagagawa niyang labanan ang kaba. Ito ang nag-makeup sa kanya at nag-ayos ang buhok niya. Ipinasuot nito sa kanya ang isang red dress na nakita nito sa cabinet. Bagay na bagay raw ito sa kanya. Babaeng babae ang ayos niya. Gusto sana niyang makita siya ni Chuck na ganoong ayos pero alam niyang imposible ang hinihiling niyang iyon. Baka nga busy ito sa paghahabol sa babaeng totoong gusto nito. Galingan mo, ha? Alang-alang sa pag-ibig ng lalaking naghatid sa iyo kagabi. Nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang mama. Hindi niya namalayang nakalapit na ito sa kanya.
Kanina ay iniwan niya ito sa audience. Lalaking naghatid sa akin? Sino ma? Hindi ba't sina Aryan at Ash ang naghatid sa akin? Ngumiti ito at inayos ang nakalugay na buhok niya. Si Chuck. Kapag kuwan ay sabi nito, "He's such a fine man and he loves you." Akmang pasusubalian niya ang sinabi nito pero naudlot iyon dahil tinawag na ng MC ang pangalan niya. Narinig na rin niya ang masigabong palakpakan ng audience. "You can do it, Nika. Fight for him. Huwag mo akong gayahin na hindi marunong lumaban. Walang masama kung susugal ka sa pag-ibig. Matalo ka man sa huli, at least alam mong lumaban ka." Payo sa kanya ng mama niya. "Thanks, ma," sabi niya. Hindi man niya lubusang maunawa ng sinasabi nito ay sinang-ayunan na lang niya ang payo nito. Nagbuga siya ng hangin at yumakap dito bago umakyat sa stage. Si Chuck ang unang hinanap ng mga mata niya pero hindi niya ito nakita. Na-disappoint siya pero sinikap niyang huwagbang hinaan ng loob. Nang marinig niyang tumugtog ang intro ng kantang aawitin niya ay parang may maliit na tinig na nag-udyok sa kanya na magsalita sa mikropono. "This song is for the man who showed me how great love is. Thank you for always being there for me. You don't know how much you mean to me." Pumikit siya upang damhin ang kantang inihahandog niya para kay Chuck. Hindi sana iyon ang contest piece niya pero sa huling practice niya ay nagpasya siyang palitan ang kakantahin niya. "Be still my heart. Lately it's mine on its own. It would go far and wide just be near you." Habang kumakanta siya ay naalala niya ang mga araw na kasama niya si Chuck. Iyong oras na mga ipinararamdam nito sa kanya kung gaano siya kaimportante. Nararamdaman niyang minahal din siya nito kahit paano, kaya iyon na lang ang pinanghahawakan niya. Habang nasa backstage siya ay isang sign ang hiningi niya. Kapag nakita o narinig niya ang boses ni Chuck, ibig sabihin ay may pag-asa pa ang kanilang love story. "Even the stars shine a bit bright, I've noticed, when you're close to me." Napatingin siya sa pinagmula ng boses ni Chuck. Nag-init ang mga mata niya nang magtama ang kanilang mga mata. Patuloy siya sa pagkanta kahit hindi niya alam kung nasa tono pa siya. "Anyone who's seen us knows what's going on between us. It doesn't take a genius to read between the lines. And it's not just wishful thinking or only me who's dreaming. I know that these are symptoms of we could be in love." Unti-unti siyang nilapitan ni Chuck habang sabay nilang kinakanta ang chorus ng kantang iyon. Kasabay niyon ang pag-usbong ng pag-asa sa kanyang puso. Gaya ng sinasabi ng pamagat ng kantang iniawit nila, they could be in love. Hinawakan nito ang kamay niya at hindi nito iyon binitawan hanggang sa matapos ang kanta. Kahit nga natapos na ang awit ay nananatili pa rin ito sa harap niya at nakatitig sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Iyan ay, Nakatingin lamang siya rito at hinihintay ang anumang sasabihin nito. Pero kinakabahan ito kaya hindi makapagsalita ng diretso. She didn't mind it though. Wala siyang pakialam kahit magdamag pa silang magtitigan doon, pero gusto niyang magkalinawan sa sila. Kapag hindi ka pa nagtapat ngayon, isang balde ng nakakamatay na juice ni Kay ang lalaklakin mo. Sigaw ng isang lalaki mula sa audience. "Sige ka, baka mawala pa sa'yo si Ian." Napangiti si Chuck. "Nika Bianca Bernabe, I love you. I love you, okay? There's no other woman in my heart except you. My heart recognizes only one master and it's you. Damn Enzo for ruining my love life. What he told you was not true. Ikaw iyong babaeng sinasabi niyang gusto ko pero may gustong iba. Mahal na kita noong panahon pa kayo ni Aiden. Bakit ba hindi mo maramdaman iyon? Why can't you see that I love you?" Napamaang siya rito. "Chuck?" Tinakpan nito ng isang daliri ang bibig niya upang pigilan siya sa pagsasalita. "Nagtataka ka siguro kung bakit kita nilayuan. Dahil nakita ko kayong magkayakap ni Aiden. Bakit mo siya niyakap? I wanted to beat the hell out of that man, but I restrained myself because I thought you love him. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na makitang magkayakap kayo? Parang mamamatay ako. I chose to let you go because I thought it was for the best." "Hell,
Kung sinunod ko lang ang sinasabi ng puso ko, you wouldn't have suffered so much. Kung hindi lamang sana ako naduwag, hindi ka sana naglasing kagabi. Kung sa bagay, kung hindi ka naglasing, hindi ko malalaman na mahal mo ako at hindi rin kita sana nahalikan. Oh hell, alam kong wala ng sense ang sinasabi ko, pero sana ipakinggan mo pa rin ako. I love you so much, Nika. Wala ako ibang minamahal at mamahalin kung di ikaw. Patuloy pa rin ito sa pagsasalita pero parang huminto na sa function ng isip niya nang marinig ang mga salitang I love you mula rito. Kay tagal niyang hinintay na sabihin nito iyon sa kanya. Hindi niya na malayang umiiyak na pala siya dahil sa sobrang tuwa. Why are you crying? May nakakaiyak ba sa mga sinabi ko? I love you too. Aniya sa pagitan ng pag-iyak. Napangiti siya. Ibang klase talaga ang lalaking ito. Ngumiti ito ng masuyo. Can you forgive me for hurting you? Tanong nito sa kanya. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga palad nito at tinitigan siya sa mga mata. Papatawarin kita kung sasagutin mo ng sinsero ang mga tanong ko. Bring it on. Sino iyong babaeng kasama mo sa locker room ilang araw pagkatapos mo akong layuan? Tanong niya. Ngumisi ito. Mukhang nagsiselos ang babe ko. Hindi ka dapat magselos dahil ikaw lang ang nag-iisang babe ko. That girl with me was Jel, an official girl ni Reyes. Os, kung kasing lakas at kasing linaw lang sana ng stethoscope ang mga tainga mo, narinig mo sana ang sinabi ko sa kanya na ikaw lang ang tinitibok at isinisigaw ng puso ko. Napangiti na siya. Naniniwala siya rito. Hindi niya napigilan ang sarili at buong pusong niyakap niya ito. I love you, Chuck Del Mundo. You are my light when I'm in the middle of darkness. You always give me strength whenever I feel down. You are the air that I breathe. I realize I couldn't live without you. Mula sa bulsa ng kanyang damit ay inilabas niya ang 2 panyo na ibinigay nito sa kanya noong 2 beses na inabutan siya nitong iniiyakan si Aiden. Sinadya niyang dalhin iyon dahil para sa kanya ay iyon ang kanyang lucky charm. I'm giving this back to you, Chuck. I don't need it anymore. Dahil alam kong kapag kasama kita ay hinding-hindi na ako iiyak. Tinanggap nito ang mga panyo at pinunasan nito ang kanyang pisngi. Ang ibig bang sabihin ay tinatanggap mo na ako sa buhay mo? Of course, mahal na mahal kita, Chuck. I know, I love you too, Nika. Ngumiti siya ng pilya. Sa totoo, ang lahat ng inaakala kong panaginip lamang. You really tuck me to bed and kiss me goodnight? Yeah. Tinitigan siya nito bago dahan-dahang inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya. Hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Wala siyang pakialam kahit maraming nanonood sa kanila. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang lalaking humahalik sa kanya. Narinig pa niya ang pangangansyaw kay Chuck na mga kaibigan nito. Effective palang pampalakas ng loob ang juice ni Kay. Mahal lang talaga ni Chuck si Ian kaya lumakas ang loob niya. Baka makapangyarihan lang talaga ang pag-ibig niya para kay Ian. Parang drugs ba, paring Les? Mas matindi pa ron, paring Cloud. Patuloy si Chuck sa paghalik sa mga labi niya na parang hindi nito naririnig ang mga kaibigan nito. Gaya niya ay parang walang ibang mahalaga para dito ng sandaling iyon kundi siya. And she was happy about it. I love you, Ian. Hindi ako magsasawang sabihin sa iyo mga salitang iyon. You're like a drug to me. Isang droga na nagpapahay sa akin. Because when I'm with you, I felt so light, so alive. Sabi nito nang pakawalan ng mga labi niya. I love you. Ginawaran uli nito ng mainit na halik ang mga labi niya. The kiss that signified their love for each other. Parang nakikita niya ang sariling iningitian si Cupido habang sinasabi rito na nakayanan niya ang pagsubok nito. She couldn't help but be thankful to Cupid for aiming at her heart. Dahil ngayon ay masaya na siya sa bisig ng lalaking pinakamamahal niya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nika at Chuck. Kung kayo talaga, kayo talaga. At kung hindi man, siguradong may darating hindi man siya ang expected mo, siya naman ang mas deserving sa pagmamahal mo. Ang tunay na pag-ibig,
Yun yung hindi mo alam kung bakit mo siya nagustuhan. Pero minahal mo siya sa di mo maipaliwanag na dahilan. At lagi po nating tandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po'y samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.